correct your partner, your husband or your wife. Lahat naman nagkakamali. Tama? Lahat nagkakamali. Minsan magkakaiba lang ng hugis at kulay ang pagkakamali ng husband, iba lang ang pagkakamali ng wife. Pero both side nagkakamali yan. Diba? Walang perpektong mag-asawa. Lahat yan nakakagawa ng kamalian sa isa't isa. Magkakaiba lang ng uri ng pagkakamali. Yun ang dapat nating maintindihan. Alam ni Abraham na mali ang ideya ng kanyang asawa. Pero hindi niya itinuwid. Hindi niya sinabing, asawa ko, ba't ganyan kang mag-isip? Diba? Pinangakuan ako ng Diyos, kasama ka ron, magkakaanak daw tayo, maghintay lang tayo. Hindi yan magandang ideya mo. Dapat pinagsabihan niya. Eh, ang problema, tinanggap niya agad ang ideya ng kanyang asawa. Do you remember Ananias and Sapphira? Ito yung nagtabi ng parte ng kanilang pinagbentahan ng lupa. Kasi ang promise nitong si Ananias, lahat ng pinagbentahan, ibibigay niya. Pantulong sa mga kapatiran sa church sa Jerusalem. Ang problem, nakaisip ng ideya itong si Ananias, sabi niya, kung magtabi kaya tayo ng para sa atin. Diba? Ng portion. Anong sabi nung verse doon sa chapter 5? Kaalam ang kanyang asawa na si Sapphira. So, anong ibig sabihin? Sinang-ayunan ng kanyang asawa ang ideya ng kanyang asawa. Sa halip na mali yan asawa ko. Pinangako natin yan sa Diyos, ibigay natin. Dapat ganon. Tatandaan niyo mga kapatid, kaya tayo may asawa para kapag nagkakamali tayo, merong nagtutuwid sa atin. Merong nagpapaalala sa atin na meron tayong kamalian na dapat tayong ituwid. Yan ang kailangan nating ginagawa sa buhay. So sa mag-asawa, may mga nahuhulog talaga sa kamalian at yung asawa ang dapat magtutuwid sa kanya. Hindi yung magkakuntsaba pa tayo sa mali. Minsan ganun ang mag-asawa, di ba? Uy, honey, yung metro ng Meralco natin, kaya pala mababa ang ating kuryente, hindi gumagalaw. Ay, okay yan, sabi ng asawa. Very good, nakakatipid tayo. Sa halip na sabihin, i-report natin yan. Tama? Magkakuntsaba pa sa mali. Oh, honey, yung sukli sa akin, sobra ng 750 pesos. Hati tayo dyan, sabi nung... Sa halip na sabihin, isoli natin, nakipaghatian pa. O, minsan tagabili pa ng alak, tagaluto pa ng pulutan. Aba, konsentidor kang asawa pag ganyan. Hindi dapat ganon. Diba? Dapat tayo ang pumipigil sa kanila doon sa ganong mga kamalian. Dahil ang asawa ay inilagay para maging tagatuwid ng kanyang asawa. Kasi nagkakamali talaga tayo, lumilihis talaga tayo ng landas. Hindi tayo nakikipagkuntsabahan sa asawa natin sa maling gawain, kundi nagtutuwiran tayo.